Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Tulungan nyo nga akong magpaliwanag sa may-ari nito. Kasi ang may-ari po nito ay nasa US. Ang nagdala dito ay si Kuya Ben, na taga dyan po sa Dasmariñas, Cavite yata yun. Dinala naman dito, umaandar itong sasakyan. Kaya lang, dun sa nakaraang vlog ko, naipakita namin sa inyo na ito nga yung napuputulan ng tornilyo. Gawa nga na dun sa sobrang nagtagal na hindi ginagamit ito at iniihian ng daga itong ibabaw mismo ng makina. Narito pa yung ilang mga tornilyo na naputol. Ipapakita ko sa inyo kasi yung cylinder head ay na kay Peter na, nandun na sa machine shop. Tinatanggal na yung 5 tornilyo na naiwan doon sa mismong cylinder head. May mga naputol na kasi at hindi na kayang weldingan, kaya kailangan na talaga yung tulong ng machine shop para ma-ease out nila yung mga tornilyo na yon. Pero doon sa cylinder head na yon, mga kapatid, nakita rin namin na sobrang lakas ng gasoline na ibinubuga ng port injector, ng mga injectors nito. Kasi pulang-pula yung mismong dinadaanan ng gasolina, makikita mo talaga na sobra-sobra yung gasolina na pumapasok at yung kanyang mga barbula. Dahil sa nagkarbon na po yung mga barbula, may ano na rin po, may singaw na. Ipapakita ko po sa inyo mga kapatid muna bago yung hinihingi kong tulong. Tignan nyo po itong engine. Ipasok mo dito, Glenn. Napakalaki po ng naging trabaho namin dito kasi pag tinanggal mo yung mismong cylinder head, ay kailangan kalasin mo pa yung oil pan at kakalasin mo rin itong cover dito, no, yung timing chain cover para matanggal mo yung timing chain kasi nandito yung timing chain yan. Abot mo nga yung timing chain yan, kunin mo dyan. So tingnan nyo po, ang laking trabaho. So lahat kailangan namin kalasin, kalas itong compressor, kalas itong power steering pump, kalas din itong exhaust manifold at maging itong yung intake manifold. Ito yung sinasabi kong cover. Ayan, kinalas namin to. So lahat po yan kailangan kalasin para lang matanggal namin itong cylinder head. At yung problema naman sa cylinder head na yon ay kailangan lang na maipadala sa machine shop kasi nga naputol na yung mga tornilyo. Ito pala yung timing chain. Ayan. So, ito yan. So lahat po yan ay kakalasin. Malaking trabaho, di po ba? Tingnan nyo dito. Pakita ko sa inyo. Tignan mo tong makina mismo. Ayan, di ba? Kalawang. Daig pa nito yung mga Japan surplus na nandiyan sa mga tindahan eh. Tingnan nyo, puro kalawang. Tapos, itong chassis, tingnan nyo. Ayan. Kasi nga ito yung pinamahayan ng daga, pati dun. Ayun, tingnan nyo yung mga dumi na yan. Ito, nahawakan ko pa, ang dumi-dumi. Hawakan mo, Christian. Ayan. Ngayon ito mga kapatid, ito yung kondisyon ng kanyang makina. Ito, lapit mo to, Glenn. Ayan, nakita nyo to? Yung mga dumi na yan. Ayan, kalawang. Tapos dito, kalawang na rin. Ayan, Kasi hindi nga po ginagamit itong sasakyan na ito. At ang sabi ni Kuya Ben, ito ay nakaparada saan lang? Sa damuhan. Sa damuhan lang ito nakaparada. Kaya talagang pinagpestahan ng daga, dito na sila nangupahan. Ewan ko kung may bayad yung upa, dito sila nanirahan. At talagang sinira itong sasakyan. Ganun po ang nangyari. Ngayon, bakit ko to sinasabi sa inyo? Ito na po yung catch. Pumunta rito si Tata Ben kanina at kausap niya yung may-ari na nasa US. At ang sabi nga daw po, ano napakinggan mo? Lakas mo. Daw po yung, bakit daw po yung dinala dito para daw pong nadadagdagan yung mga sakit. Ayun. Ng sasakyan. Narinig lamang nila sa usapan na nung dinala daw dito, ay nadadagdagan daw po yung sakit ng sasakyan. Inuulit ko po, para matanggal namin itong cylinder head, ay ganito ang trabahong kailangan. So, meron na naman tayong panibagong drama dito na si Autorans ay ginawa na ngang utusan para maayos yung sasakyan na pagbibintangan pa na nagdadagdag po ng sira. Hindi po yun. Hindi po ganun yun. Kasi kapag ka talagang yan ay inangat natin ng cylinder head, makikita natin yung mismong problema ng inyong makina. Unang-una, dinala nyo rito yan, may problema na.
Kaya nga nyo dinala dito, hindi siya good condition. At dahil sa kayo na rin mismo ang nagsabi na hindi ito nagagamit, at ito nga yung resulta, ayan oh, pakita mo ulit Glenn. Oh, tingnan nyo po, pati yun oh, tingnan mo, ayan. Ayan. Talaga pong hindi nga nagagamit, talagang masisira ang inyong makina, tapos iniihian pa ng daga. Ngayon, pinabibidyohan ko kay Peter, kasi nasa machine shop yung cylinder head, kung hindi pa niya nalilinis, kasi yun na ise-settings na rin, ihahasa ng barbula nun, papalitan na rin yun ng valve seal, at ang isang pinaka-importante doon ay mabidyohan at makita po yung namumulang aluminum. Bakit namumula? Kasi nga po, sobra-sobra yung buga ng port injectors niya. Malamang nag-stack up yung mga injectors po na yon, kaya po hindi na sumasara at patuloy lang po yung buga ng gasolina. At may chance yun na malulunod or magkaroon ng rich na fuel mixture sa loob mismo ng engine. Ito ngayon ang catch. Ang gusto po nung may-ari, ano bang nasabi sa iyo kanina? Ha? Ang gusto ng may-ari, ibalik na lang daw. Ibalik na lang daw po yung injector. Injectors. Ibig sabihin, pag nabuo na namin to, ibalik yung injectors. Sira na talaga yung injectors, hindi po ako pumayag. Kasi alam nyo kung anong mangyayari po dyan. Mauulit na naman yung ibang mga problema. Alam na naming sira na yung injectors dahil sa kagustuhan lang na ibalik yung mga lumang injectors. Siguro hindi naniniwala yung may-ari na sira yung mga injectors. So ibabalik namin. Tapos magkakaroon ng problema, masisira ulit. Nakangino po ngayon ang magiging problema ulit doon. At di syempre sa amin. Di ba? Tapos sasabihin, ito gawa ni Autorans. No? Binalik pa yung sirang injectors. Sira naman na. Kaya nga sabi ko kanina kay, kay Kuya Ben ganito na lang Kuya Ben. Kung talaga pong gusto nyo na wala na kaming ibang idagdag na problema dito, pwede nyo na pong kunin. Ito. Pwede nyo na po iuwi. Di siyempre hindi naman niya iuwi yan. Kung itotow niya, hindi naman niya gagawin yon. Ako naman, nasabi ko lang yon kasi ang dating kasi ay nagdadagdag pa po kami ng problema. Sa totoo lang, napakalaking problema talaga nito. Para lang makuha mo yung naputol na tornilyo, eto ang nangyari wala namang magaling na mekaniko na sasabihin, hindi mo kailangan kalasin yan. Ano yun? Babarenahin mo yung cylinder head dito? Mag-over size ka? Tapos magtatap ka ulit ng panibagong tornilyo? Hindi po pwede yun. Kailangan ma-maintain na itong mga tornilyo na to ay pasok na pasok pa rin doon. Ayan tignan nyo. Ito kasi, kalawang pa yan. So kailangan ma-maintain tong size na to ng thread. Doon sa mismong cylinder head. Hindi pwedeng ibutasan mo yung lima na yon, babaguhin mo yung laki ng tornilyo. Kasi pag lumaki yung tornilyo, dito naman hindi papasok yun. Yung mga ganyan, kung saan yung kinakabitan, yung cover. Hindi mag-o-oversize ka rin nun. Masisira na yung design ng makina. Kaya ayan po ngayon ay nasa machine shop. Sana mapapanood po ito ng may-ari para na-explain ko na rin po sa inyo. Tandaan nyo po, si Autorans hindi para dagdagan namin yung sira. Si Autorans, makikita namin lahat ng problema nitong sasakyan nyo. At sabi ko nga po kay Kuya Ben kanina, ganito na lang ang gawin natin Kuya Ben. Kasi pinipilit niya na kung surplus daw ba may warranty. Tandaan nyo po, kahit po brand new, hindi kayo makakahingi ng warranty kung bibili niyan. Kung sa kasaman or kung saan mga auto supply. Wala akong warranty yung mga ganyan ng mga electronics, electrical na pyesa ng mga sasakyan. Wala akong warranty yan. Ngayon, surplus, baka madaling masira. Nasa sa inyo po yan. Siyempre, sa brand new, matagal masira yon. Kaya lang sabi ko, ba't yun ang iniintindi nyo? Ito nga, pinabayaan nyo yung sasakyan na nandoon lang sa damuhan. Hindi nyo inintindi, hindi nyo inisip na talagang masisira po siya. Tapos ngayon, bibili tayo ng injectors. Ang tanong nyo, baka mahina yung surplus. Baka may warranty ba yung brand new? Dapat hindi na po ang ganun ng tanong nyo. Kasi nga, ito nga po napabayaan nyo At posible na meron pang madagdag na problema dito kapag po ito inuwi nyo na. Pero syempre, lahat ng mga kinalas namin na yan, sagot namin yan. Tulad sa aircon, sa power steering pump, itong cover na to, yung timing chain, at ito lilinisin pa namin. Tignan nyo naman ang naging problema ng makina nyo. Dahil sa kapabayaan, hindi nyo ginagamit, halos kalawangin na yung block. Napakabaho kung nandito kayo ngayon sa harapan nitong sasakyan na ito. Amoy tae at ihi ng daga. Sobrang baho talaga. Kaya po, kung napapanood po kami nung may-ari nito na nasa US, ginawa ko po itong vlog na to
para maiparating po sa inyo na ito yung mga ginagawa namin dito. Hindi po namin pinadadami ang sira nito para kami ay manloko ng tao at kumita ng malaki. Tandaan nyo po yan, hindi po ganon dito kay Autorans. O ito, mga kapatid, sakto, dumating na si Peter, yung sa machine shop natin. Peter, ano yung mga naputol na tinanggal mo ang tornilyo? Itong M6, 5 piraso. Ay, 5. 5? Opo. Okay, M6. Opo. Ano tong mga ribaba na to? Yung pinagbarinahan ng Yung pinagbarinahan. tornilyo. Kaya nga ayokong gawin na nandoon sa block, nakakabit, babarena tayo kasi nga, ang daming ribaba, tignan nyo, halika, lapit mo. Hindi mo yan matatanggal eh. Di ba? Kaya talagang ito, bababa mo cylinder head para malinis mo na rin ang tuluyan. Okay. Ngayon, Peter, dapat ito, ihahasa mo na rin. Opo, kasi diba? may... Oo. May At palit ng valve seal. Pakita mo yung ilalim. Sige. Para makita nung may-ari, tihaya mo. Ayan. Para makita nung may-ari na itong cylinder head nitong Innova nyo, ito, puro singaw na nga po yan eh. Tapos ayan yung loob, tignan nyo, namumula. Ito, ilaw dito, ilaw. Ayan namumula sa overfeed po kasi yung ibinubuga ng injectors nito. Ngayon, kapag hindi yan maayos, kalaunan, masisira din po ito talaga. Ngayon, Peter, Yes, sir. ihahasa natin lahat yan. Opo. Ise-settings natin lahat yan. E di syempre, may bayad talaga yon. Opo. Eto pa, Peter, itagilid mong ganon. Pantagil. Yan. Tignan nyo mga kapatid, Akalain mo, lumusot itong mga dumi ng daga na yan dyan. Pumasok din yung mga ihi ng daga sa loob mismo ng intake manifold. Ito, tingnan nyo, namumula, Sige, yan, tingnan mo, Pulang-pula, sobra-sobra. Yung gasolina. Overfeed talaga. Overfeed po ito. Sobrang, lakas ng buga ng injectors kasi yung injectors niyan, ang trabaho naman nun, open-close lang eh. Hindi naman katulad yan ng mga injectors ng mga diesel engine. Ito pa, ibaliktad mo ulit. Ayan. Tingnan nyo yung mga ribaba na yan. Di ba? Kung kami po ang gagawa nito, ganun din, tatrabahuhin namin ng husto yan, pero wala kaming high pressure wash na meron sa machine shop. Kaya talagang machine shop ang gagawa niyan. Tapos ito, yung mga pitsa nito, nandyan, naiwan? Ano yun po? Okay, yun, may numero yun eh. Opo. So, dadalin mo na rin yun kasi ise-settings mo na to. Dadalin mo na rin yung dalawang camshaft. Lahat ng pyesa ng cylinder head ngayon, dadalin mo na kasi ang gusto ko ang magse-settings nito, machine shop. Opo. Para pag inilagay natin, wala na tayong problema. So, yan, maliwanag, nakita ng may-ari na taga-US kung ano ang naging trabaho namin dito. Dahil sa kapabayaan, na pinamahayan ng daga, inihian ng daga, yung ibabaw ng cylinder head, naputol ang mga tornilyo. So, lumaki talaga yung trabaho. Hindi po namin dinagdagan ng sira. Okay, mga kapatid, idadagdag ko lang to para doon sa may-ari nito na hindi nyo po nakikita yung mga ginagawa namin. Tignan nyo po itong mga gaskets na to. Ayan, tignan nyo yan. Sira na yan. Hindi na to pwedeng ibalik, na press na yan. At dito nga po, puro ihi ng daga din yung mga dumi. Ayan, yan, buti na lang inilawan. Ayun pa yung mga kalawang sa loob. Yan. Tapos ito nga, basang-basa rin to ng langis. Tignan nyo, gasolina po yan, Over po. Tignan nyo, over yan. Grabe. Dahil nga, sira po yung port injectors. Yan, gasolina yan, sobra-sobra talaga. Tapos tignan nyo yung gasket na to. Akalain mo bang yan pasukin pa ng dumi ng daga o yung ihi ng daga? Ayan Kaya nga mga kapatid, sabi ko po sa inyo, madadagdagan talaga yung mga piyesang bibilhin dito. Dahil itong mga gasket na to, hindi ko na ibabalik to. Bibili na tayo ng mga bagong gaskets. Ito yung cover sa harap. Ngayon, lahat ng mga o-ring na to, hindi na to pwede. Papalitan na yan. Ayan. Baka mamaya magrereklamo yung may-ari nito. Bakit bibili ng o-ring? Bakit bibili ng oil seal? Hindi na po pwede yan. Tapos ito, may mga gaskets din po yan. Wala na, hindi na pwede ito. Expanded na to pakita mo ngayon yung BBTI, yung camshaft. Itong camshaft po na ito, hindi namin ibabalik ito nang hindi rin na-overhaul yung loob nito. Baka kasi marumi rin. So, madami tayong tatrabahuhin. Bago natin ibalik lahat yung mga pyesa na to, dahil ang mangyayari po dyan, mga kapatid, magdo-double trabaho tayo kapag hindi namin nilinis. Kasi baback job din po ito kay Autorans. Kaya malaking trabaho po ito.
Eh, nagkataon naman na dinala nyo na nga po dito sa shop to, siyempre, lahat ng problema niya, aayusin namin. Dito po sa shop, tandaan nyo po mga kapatid ganito. Nagdala kayo dito ng trabaho, nakita namin na maraming problema. Bago umalis si Kuya Ben, sinabi namin na iyan ibababa ang cylinder head. Bibili na tayo ng overhauling gasket. Dahil kailangan ko lahat ng mga gaskets dito sa harap, pati dito, sa ibabaw, at yung overhauling gasket na bibili natin ay yung magandang klase. Hindi yung asbestos kasi ang cylinder head gasket nito ay hindi asbestos. Ito po ay hindi na pwedeng gamitin. No? Ito po ay na-press na. Okay, so sana po maintindihan nyo yung vlog ko na ito. Hindi para iparating sa inyo na masama ang loob ko. Hindi po. Masaya ako, nagawang ko to ng vlog, maipaliwanag sa inyo na hindi kayang ipaliwanag sa inyo ni Kuya Ben. At sa mga makakapanood naman po nito, pakitulungan nyo naman ako na ma-explain sa may-ari nito na wala akong intensyon na dagdagan ito ng sira dahil nakita naman namin na yung inyong 4 na port injectors ay may problema. So sana po mga kapatid, maintindihan nyo yung kalagayan din po ng mga talyer na siyempre mabigat yung trabaho, expect nyo rin na hindi rin mabilis gawin po ito. Katulad po ni Kuya Ben na tawag ng tawag sa akin nung isang araw habang kinakalas namin yung makina. At dun sa mga nasa US naman po, ito po yung kabuuan ng trabaho na gagawin namin. Kaya sana maintindihan nyo ang kalagayan ng inyong sasakyan na napabayaan diyan sa inyong garahe sa Cavite. Talaga napabayaan yung makina kaya po nagkasira-sira. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Peace po tayong lahat. Ang ginagawa po namin ay para din po sa ikabubuti ng inyong mga sasakyan at maibalik yung dati niyang ganda ng takbo, dati niyang sigla, at hindi po kayo mapahama kapag ginagamit niyo yung sasakyan na bigla na lang madidiskaril, bigla na lang dadami lalo ang problema dahil hindi ginawa yung mga dapat gawin. Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat.